Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Jerusalem, sa bayang Huda Israel, at kanyang ibinigay sa bansang nagbubunga, sa Diyos na kay Kristo na pananampalataya. Ang kaharian ng Diyos ikinubli ni Jesus. Hanapin natin ang bagong Jerusalem. May palatandaan ang malayong silangan, mga puno ng dagat, itong bansang Pilipinas. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umaasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Mga kapatid, natapos na ang 2,000 taon na itinagal ng panahon at kapanahunan at sa pagkakataong ito sa pagbabalik ni Kristo dito sa sanlibutan, na maghahari siya sa loob ng 1,000 taon na kasama niya ang kanyang mga katauhan, upang malaman natin ang buong katotohanan na sa ganitong paraan nilikha ng Diyos ang programa nga The Kingdom of God, at sa pamamagitan ng ating tungkulin na consumatum est, natapos na ang lahat.
Mga kapatid, sinasabi ko sa inyo na consumatum est dahil natapos na ang gawain ng Diyos sa nakalipas na 2,000 taon ni Kristo. Dahil ito naman ang ika-6,000 taon mula noong nagkasala si Adan. Kaya nga sinasabi natin ito na 6,000 taon dahil tinapos niya ang kanyang mga gawain. At sa ika-7,000 taon, ang Diyos ay magpapahinga. At masasabi natin uli na natapos na ang 6,000 taon at nandito na tayo ngayon sa ika-7,000 taon na ang Diyos ay muling magpapahinga. At nang dahil dito, kinakailangan ng mga tao na maging handa sa pagbabago sa kanyang sarili upang hindi na muling mangyari na habang ang Diyos ay nagpapahinga sa panahong yaon, si Adan ay nagkasala. Ngayon, ito na ang kaharian ng Diyos at ito na ang nakahanda upang papasukan ng kanyang sarili. Mga kapatid, magandang hapon sa ating lahat at dito sa ating radio station. Magandang hapon dito po sa radyo natin, 103.1 sa radyo natin. Magandang hapon po dyan sa ating istasyon sa Ubay, Bohol. At bago po tayo magpatuloy sa ating programa, nais ko pong batiin ang aming mahal na guro na si Malnahari Philemon Oriam Bonanza, na siya po ang source sa kaalam pong ito. Ang kaalam po na inyong maririnig ngayon ay galing po sa kanya kay Malnahari Philemon Oriam Bonanza. Magandang hapon diha, Malnahari, o sa kanyang pamilya diyan sa Dapitan City, sa templo, sa ating first family. Magandang hapon. At sa lahat, sa mga prinsesa, mga prinsipe, sa lahat po nga nakikinig ngayon, magandang hapon. At dito po sa ating binabati ko rin po ang aking mga kasamahan sa 12 na mga regional director sa buong Pilipinas, mula sa Region 1 hanggang sa Region 12, at sa ating regional dito sa Region 8, si Haring Juanito Magalisang. Magandang hapon sa iyo dyan, Hare. At sa binabati ko rin po si Haring Ruel Palma, dyan po kay Rina Rosalinda Katipay. Magandang hapon po. Kay Haring Lorenzo Silagan. At sa kay Prince Carlo. Prince, magandang hapon. Alam kong nakikinig kayo ngayon. At sa lahat po dyan sa mga ating mga provincial leader, mga municipal at sa ating mga barangay leader po. At kinukumusta ko rin po ang aking mga kasamahan na 12 pintuan sa kaharian ng Diyos. Magandang hapon po, no? Mga kapatid, inuulit ko po, magandang hapon sa ating lahat. Abot na makakarinig. At ito ngayon po, naka-live po tayo sa FB. At atin po ngayon ang tatalakayin, ano ba ang kaharian ng Diyos na ito? Kasi nga po, ang sabi po sa banal na aklat, ayon po sa ating mababasa sa Mateo 6:33, na datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, yung pagkamatuwid, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa atin lahat. Mga kapatid, no, kung ang mga ibang mga nakikinig po natin, sa totoo lamang po, hindi sila nakikinig upang mag-intindi. Nakikinig po sila upang tuisin at gawing mali ang programa na ito. Minsan makikita nyo po na mayroong nakataas kilay, nakataas noo, na naglalaro sa kanilang isipan na ang kaharian na ito na kanilang naririnig na programa ay hindi Diyos ang nagtayo. Pero kung ating ito iisipin, dahil po doon sa sinabi ni Daniel. Sinabi po ni Daniel na Daniel 2:44 na ang Diyos magtatayo sa langit
ng isang kaharian na hindi magigiba magpakailanman. So wala naman pong ibang naiisip po ng tao na langit, kundi ang kalawakan. Di po ba? Kaya nga po mga kapatid, no, kung atin po babalikan ang banal na aklat na sinasabi, ang paniniwala ay sa pamamagitan ng pakikinig. Tayo ay dinoktrinahan ng ating mga ngaral, tulad po ng mga pastor, mga reverend, mga ministro, at mga pare na nagbibigay po ng aral sa tao. Kasi po ang salita ng Diyos, para wala pong pagkakaiba sa ikaw ay nagbibinta ng iyong produkto. Inyo pong pinapaliwanag kung gaano kaganda ng iyong produkto, gaano katotoo, gaano katibay, walang pagkakaiba sa salita ng Diyos. Bagkus dito sa Kingdom of God, sinasabi po natin ang lahat po ay totoo. Bahagi po ng katotohanan. Pero, ano ba ang sentro ng katotohanan? Dahil napakarami pong klase po ng ginto. Pero ano ba ang pure na ginto? Mayroon pong 18 carats, mayroon pong 14 carats, mayroon pong 24 na yun po ang tunay at original. So, ganun po, no? Na dito sa lupa, tayo ay nagbabasa sa banal na aklat. Tayo na katawan na may kasamang espiritu ang nagbabasa sa banal na aklat. Ngayon po, kung kayo ay hindi po makapaniwala na ang kaharian ng Diyos ay nandito lamang po sa lupa, kung ating dadalhin ang ating istorya o topic doon sa kalawakan o payagan natin na nasa kalawakan, ang katanungan, sino ang makakapagpatunay sa ngayon na nasa kalawakan ang kaharian ng Diyos? Dahil ang sasabihin nyo naman ngayon ay wala na bang pong katawan na pupunta sa kalawakan kundi ang espiritu. Ngayon, payagan natin. Sinasabi natin na espiritu ang pupunta sa kalawakan at hindi kasama ang katawan. Pero, take note mga kapatid, no? Sino ang nagbabasa dito sa lupa? Ang katawan na mayroong espiritu. Ngayon, kung espiritu lamang ang pupunta sa kalawakan, ano naman ang participation nitong katawan na nakikipagtulungan sa espiritu upang basahin itong nakasulat na ang Diyos magtatayo sa langit ng isang kaharian na hindi magigiba magpakailanman. Ibig sabihin mga kapatid, itong espiritong ito hindi na kinakailangan kung tutuusin pangaralan dahil alam naman niya ito kung nasaan na banda sa kalawakan. Di po ba? Maging mga pastor, mga pare, reverend, ministro, mayroon po yan espiritu at mayroon pong katawan. Dahil hindi yan pwede paghiwalayin ang katawan at ang espiritu. Kaya kung ang katawan walang espiritu, wala po yang buhay. Kaya nga sinabi nga ng Diyos, gagawin natin ang gagawin natin ang tao ayon sa ating wangis o sa ating hitsura, ika nga. Kaya ginawa niya ang tao. At doon, nung nagawa niya ang tao, pumasok siya ang kanyang espiritu, kaya naging tao si Adan. Ngayon, kung ang kaharian na ito ay nasa kalawakan, wala pong sino mang pastor, pare, reverend, ministro na makakapagpatunay na nandoon sa kalawakan ang kaharian ng Diyos. Kaya nga po sinasabi niya, datapwat unahin muna ninyo paghanap. Dahil kung ito'y kanyang pinag-uutos na hanapin, hindi makikipaglokohan ang Diyos
na ito'y hanapin ng espiritu na mayroong katawan, na tayo ay nagbabasa ng Biblia, mayroon po tayong espiritu, mayroon po tayong katawan, na kung bakit pagdating sa kaharian doon sa kalawakan, hindi nyo na isinasama ang katawan. Kayo daw, kamo ang magnegosyo. Dalawa kayong magkapartner. Ang isa lang sa inyong partner ang makikinabang, papayag kaya kayo? Hindi po, kasi dalawa kayong nagpagod. Kaya dalawa kayong namuhunan. Tapos isa lamang ang makikinabang, ay hindi po yun advisable po, no? At wala pong papayag doon. Kaya nga po, kung ating ito pag-aaralan mula sa unang panahon, kaya nga hinula na ni Isaias, na anong sabi niya sa Isaias 24:15, na luwalhatiin ninyo ang Diyos sa silanganan, bagay ang Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat. Kaya nga, ito'y kanyang pinapahanap dahil mayroon pong mga kadahilanan o mayroon po tayong basihan kung paano natin mahahanap ang kaharian ng Diyos. Kaya nga po, kung ating pong babalikan, doon po nag-umpisa ang tao sa Eden. Mula kay Adan hanggang sa panahon ni Noe, kaya nga pagdating ng baha, ang Eden ay nawala at ito'y naging Mesopotamia sa pagkatapos po ng baha. Ngayon po, nung ito'y naging Mesopotamia, ang una pong tumira doon ay si Abraham. Nakasama niya ang kanyang asawa na kapatid niya na si Sarah, at doon sila nanirahan sa Mesopotamia. So ngayon, pinaalis sila ng Diyos doon sa Mesopotamia at pinalipat sila doon sa Kanaan. Kaya nga, doon na naipanganak ni Abraham si Isaac sa Kanaan. At ngayon nakapag-asawa si Isaac at nanganak po doon kay Jacob at kay Esau. So ngayon, sa panahong yaon, doon na ibigay ang basbas o pamana doon po kay Jacob. So ngayon, na si Jacob ang unang naging saksi sa buong mundo. Ano po ang kanyang naging pagsasaksi? Nakita niya na ang Kanaan ay siya pala ang lupa ng Diyos o tirahan ng Diyos. Kaya nga, doon ang sinasabi na Bethel. Bethel. Ang Bet ay bahay, ang El ay Diyos, kaya nga tinawag, sinurtat na Bethel. Unang naging saksi si Jacob na siya po ang nagsabi nga ang bahay ng Diyos ay ang Kanaan na kung tawagin ay Bethel. Ngayon, doon kay Jacob na ang Kanaan na ipangalan kay Jacob sa kanyang pangalan na Israel. Ngayon, ang Israel ay nabahagi sa 12 probinsya dahil 12 anak ni Jacob na lalaki, at doon sa lugar ng Huda, ay bawat probinsya nga naipamana sa kanyang mga anak ay nakapangalan sa kanyang mga anak ang bawat probinsya. Kaya nga doon sa lugar ng Huda na ika-4 na anak ni Jacob, doon sa lugar ng Jerusalem, doon lumabas ang Kristo Jesus. Kaya nga po, ang ikalawa pong naging saksi sa buong mundo ay si Jesus, na mababasa po natin dyan sa Jeremias 3:17, na ang Jerusalem ay tatawagin na luklukan ng Diyos. Ibig sabihin ng luklukan, yun po ay trono o bahay ng Diyos. So ngayon, palibhasay, hinula na ni Isaias 24:15, na sinasabi niya po na luwalhatiin ang Diyos sa silanganan, bagay ang Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat. Kaya nga po pinapahanap niya, sabi ni Mateo. Sabi ng Diyos doon kay Mateo,
Unahin muna ninyo paghanap ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Hindi po makikipaglukuhan ang Diyos upang ito'y ipag-iutos niya na hanapin na hindi naman kayang hanapin ng katawan na may kasamang espiritu. Dahil tayo po na may katawan at may espiritu ang nagbabasa ng banal na aklat, tayo ang nagbabasa ng guidelines ng Diyos upang hindi tayo maligaw. Bakit espiritu lamang po ang inyong kinoconsidered na makakarating sa kaharian, doon sa kalawakan na hindi po ninyo isinasama ang katawan? Wala naman po sa Biblia mababasa na ang Diyos ay maghahari lamang sa mga espiritu na walang katawan. Maghahari po ang Diyos sa katawan na mayroon pong espiritu. Kaya nga po, dito po sa Kingdom of God, mayroon po tayong mga katibayan, 12 katibayan o 13 katibayan na magpapatunay na dito sa silanganan, sa mga pulo ng dagat, na the only Christian country throughout of Asia na naniniwala kay Jesus na Diyos. Maliban lang sa ibang mga grupo na hindi sila naniniwala na si Jesus ay Diyos. Pero kalimitan na mga sikta o denominasyon ng tao ay naniniwala na si Jesus ay Diyos. Kaya nga Christian country, Kristiyano, naniniwala tayo kay Jesus na Diyos. Kaya yun ang ibig sabihin na naging Kristiyano ang ating bansa. Sa pagdating po dito ni Fernando Magellan sa 1521, doon po nag-umpisa. Kaya sa pagdating ng 1523, likas ang Pilipinas na Kristiyano po. No? Kaya nga po, ito lamang ay isa ang aming ibibigay sa inyo na katibayan na magpapatunay na kung saan ang kaharian ng Diyos. Kaya nga po, bago po pinatay si Jesus, ang kanyang katawan doon sa Israel, isinulat po ni San Mateo sa Mateo 21:42-43 na sinasabi niya po na aalisin, sabi ni Jesus doon sa mga Hudyo na kababayan niya, aalisin po sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansa na nagkakabunga. Ibig sabihin yung bunga ng bansang yaon ay bunga ng pagkakristyano dahil hindi po siya pinaniwalaan doon sa Israel. Ngayon, pagdating po dito sa ating bansa, sino naman po ang ikatlong saksi dito sa ating bansa? Na ito lamang po ay kinikilala ng mga tao kahit sa buong mundo na si Dr. Jose Rizal ay isa lamang hero. Bakit sinabi lamang hero? Dahil tinubos niya ang mga Pilipino sa mga kamay ng mga Kastila. Ibinuhis ang kanyang buhay, kaya nga tinawag lamang siya na hero. Hindi binigyan pansin kung ano ang kanyang sinabi pagdating doon sa dapitan sa Mindanao. Ano po ang sabi niya pagdating niya doon? The land of promise is Mindanao. Ikatlong saksi si Dr. Jose Rizal na hindi ito binigyan pansin ng mga tao, yung kanyang pagkasaksi. Mayroon ba kayong nabalitaan mula kay Dr. Jose Rizal na mga tao before kay Dr. Jose Rizal dito sa ating bansa na nagsaksi noong kung nasaan ang lupang pangako? Di ba? Halughugin nyo, halongkatin nyo man ang buong istorya sa daigdig. Wala pong ibang ikatlong nagsaksi, kundi si Dr. Jose Rizal na pinatunayan niya na ang Mindanao ay lupang pangako. Pero bagkus hindi buong Mindanao. May sukat lang po ang lupang pangako mula sa Kuta, sa Osamis. Nandun po yung santo po doon.
ng mahal na birhen, ay nandoon po yun, pinakamuhon hanggang doon sa Zamboanga City. Kay ang lupang pangako na bahagi po yan sa 4 na probinsya. Yan pa sa Misamis, sa itong Zamboanga, hanggang Zamboanga Sibugay, hanggang doon po sa Zamboanga City. Kaya nga po, 4 na probinsya lang po yan na bahagi ang lupang pangako. Kaya nga hindi binigyan pansin ng mga tao ang pagiging saksi ni Dr. Jose Rizal na siya ang nagpatunay na ang lupang pangako ay ang Mindanao. Siya po ang ikatlong saksi. Katibayan ang sinabi ni Isaias na pinapaluwalhati ang Diyos sa silanganan, bagay ang Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat. Napakasimple lang naman sana ito pa, mga kapatid. Isipin o alamin. Dahil kung hindi rin sa amin guro na si Mahal na Hari Philemon Oriam Bonanza, ay siguro katulad din kami sa inyo na hindi rin po namin nalalaman dahil hindi naman naituro ng insakto. Kaya nga po mga kapatid, no, ay hindi naman kasi ang Diyos pwede makipaglukuhan sa mga tao na ito po ay ipapahanap pagkatapos hindi naman pala natin kaya pumunta sa kalawakan. Ikalawa, kung espiritu ang pupunta doon sa kalawakan, sinabi po ni Daniel na ang kaharian ng Diyos sa kalangit ay hindi magigiba magpakailanman. So, ibig sabihin, kung sinabi ni Daniel na hindi magigiba ang kaharian ng Diyos na itatayo sa kalawakan, kung nandoon man yun, kung mga espiritu man ang napunta doon, ito palang mga espiritu ay may plano pa rin pala ito maggiba doon sa kalawakan dahil sinabi ni Daniel na hindi magigiba. Ngayon, kung yun man ang inyong pagkakaalam mga kapatid, dito sa ating sitwasyon dito sa lupa, ang sinasabi ng iba, walang kaligtasan at hindi makakarating sa kalawakan o sa langit kung hindi magpapabautismo, hindi makikinig sa doktrina ng mga pastor, pari, ministro at mga reverend. Paano ang palang hindi nabautismuhan nila, napunta ngayon sa impyerno? Ibig sabihin, puro mga banal ang nandoon sa langit na nasa kalawakan, pero bakit sinabi ni Daniel na ito'y gigibain? Ibig sabihin, kulang ang aral nila kung sila may magtatangkang gumiba sa itatayo ng Diyos na kaharian. Kaya nga po, dito po sa aming pangangaral, pinapatunayan po natin na ito na ang ating bansa ang makaka-receive. Ito po ang naka-receive sa mga patunay na kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Kaya nga po, kung inyo lamang pong pag-iisipan at aalamin kung ano ang katotohanan, ay kayo po, hindi po kami magsasabi sa inyo na kayo ay pilit na maniwala sa amin dahil ayon sa banal na aklat po ay sa 3 bahagi ng tao sa Pilipinas o dito sa daigdig ay ang 2 bahagi ay wawalain ng Diyos, bagkus 1 bahagi lamang po ang iiwan ng Diyos, na iyan po ang magmamana sa kaharian. Kaya kung kayo man ay tutol o salungat sa aral na ito, pagpatuloy nyo lang po. Pero kung kayo naman po makakaintindi, pwede po kayo tumawag dyan sa istasyon ng Ubay Bohol, sa mga naka-assign po diyan, magtanong kayo for more information kung ano ba itong kaharian ng Diyos. Kasi minsan nga sa Mindoro may nagtanong sa akin doon na pastor, Brad, di ba sabi ng Diyos, ayon ni Daniel, na ang Diyos lamang ang magtatayo ng kaharian?
sinuan niya si Philemon Reyam Bonanza na itinayo niya ang kaharian ng Diyos. Kaya nga sabi ko sa kanya, yun ang isipin niyo po, Pastor. Bakit niya ito itinayo? At sino siya? At sino naman ang inaasahan mong Diyos na magtatayo ng kaharian, o kung doon man yan sa kalawakan, o saan man ang iniisip mo, at paano naman niya ito maitatayo? Kasi po, ganito po bakit po sinabi ni Daniel na ang Diyos magtatayo ng kaharian? Mayroon po yung katawan na kanyang papasukan. Sabi po nga sa banal na aklat, ang Diyos ay espiritu. Ngunit kung nasaan ang espiritu ng Diyos, doon may kalayaan. Kaya nga po, doon po kung saan ang Kristo pumasok na katawan, ayan po ang magtatayo ng kaharian. Tulad po ba kay Solomon, doon po kay Cyrus the Great, itinayo niya ang bahay ng Diyos. Nandoon po ang Diyos sa panahon na yaon. Kaya nga, hindi po pwede na ang espiritu lamang ang magtatayo ng kaharian na walang katawan. Kaya nga, sabi niya, gagawin natin ang tao ayon sa ating wangis. So, yun ang ibig sabihin, na ang Diyos ay papasok sa katawan ng tao, tulad po ni Jesus, na doon po pumasok ang Diyos. Kaya, ang Diyos naman po nga magtatayo ng kaharian, ay hindi rin po yan mangangaral ng sikta. Ang kanya po niyan ipangangaral, ay ang tungkol sa kaharian po ng Diyos. At ang kaharian po ng Diyos na itatayo, yun po ay may sukat ng mga panahon. Kaya nga bakit sa 1982, doon po binuo ni Manlahari na ito'y nakabuo na siya ng mga magiging regional director ng Kingdom of God na 12. At pagka 1982 po, doon niyo po ito pinarehistro at ito po ay aprobahan po ng Security Exchange Commission sa 1992. Mayroon pong 10 years transitional period. Kaya nga po, upang din po tayo ay gumalang sa gobyerno ng tao. Hindi po pwede porkod gobyerno ng Diyos ay hindi ka na pwedeng magpasakop sa gobyerno ng tao. Kasi nandito pa naman tayo ngayon sa gobyerno ng tao. Kaya nga po, ang kaharian po na ito, na itinayo sa aming mahal na guro, kayo na lamang po ang labis nakakaalam kung sino siya nga nagtayo nito. Kung inaasahan nyo po na ang kaharian itatayo ng espiritu na Diyos na hindi makikita, ay nasa inyo po yan. At kung ang inyo pong inaasahan ay nandoon sa kalawakan, ay nasa inyo po yan. Pero ito po ay pabalik-balik na lang namin sinasabi po sa inyo na ang Diyos na magtatayo ng kaharian ay dito po sa lupa. At hindi naman po nagkamali si Jesus sa pagsabi niya na aalisin ko sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansa na nagkakabunga. Hindi niya po sinabi na ibibigay ko ito doon sa kalawakan. Kaya kung may bansa doon sa kalawakan, doon kayo maghanap ng kaharian ng Diyos sa kalawakan. Kasi ang sinabi ni Daniel, ni Jesus, na ibibigay sa isang bansa na nagkakabunga. Dahil hindi siya pinaniwalaan doon Kaya nga, dito ngayon sa aming mahal na guro, ito po, para sa amin na mga naniniwala sa Kanya. Siya po ang ika-4 na saksi na nagpapatunay na ang kaharian ng Diyos nandito po sa bansang Pilipinas. Magsisimula ang kaharian ng Diyos. Kaya kung dalawa doon sa Israel, una ang Israel ay Kanaan, doon si Jacob, at pag naging Israel na ang Kanaan, at doon naman po si Jesus sa isang lupa lamang po, no?
ay hindi naman po siya doon pinaniwalaan na Diyos. Kaya nga bago siya pinatay, sinabi niya na aalisin ang kaharian ng Diyos doon sa Israel at ibibigay sa isang bansa na nagkakabunga. Kaya nga po, mula sa kanyang pangangaral sa 1975, sa pagsimula niya sa pangangaral tungkol sa kaharian ng Diyos, lumipas po ang 7 taon. Sa 1982, doon niya po ipinarehistro ang The Kingdom of God. Kaya nga po, kung iyo namang hanapin bakit at tatanungin niyo bakit 1982, ang the appointed time po ng Diyos ay 2,520. Kung iyo pong ima-minus ang pagtayo ng bahay ng Diyos ni Ciro sa Persia, ima-minus nyo po ang 538 BC doon sa 2,520, which is the appointed time of God. Ang answer po niyaan ay 1982. Hindi po 1983, hindi po 1981, 1982. Doon po itinayo ni Malnari ang Kingdom of God. Kaya nga po, wala pong iba na magtatayo po nito. Meron nga doon ngayon sa Mindanao, nagtayo ng mga sinasabi nilang Kingdom of Praise, ay meron po pa nagtayo ng Highness Kingdom, ay nasa inyo na lamang po yan kung ano po sa inyong paniniwala ang mga taong yaon. Dahil po, kaya nga sinabi po ni Malnari na consummatum est, natapos na ang lahat. Pagkalipas po sa 1982, patuloy po si Malnari nga nangaral tungkol sa kaharian ng Diyos at doon niyo po binuo ang kanyang pamilya. Hanggat po dumating ang panahon na nabuo niya na rin po ang 12 mga gate sa kaharian ng Diyos o 12 pintuan sa kaharian ng Diyos. Pagkatapos po noon, sa 2001, sabi niya dahil hindi naman po ako namatay noong 2001, ako pa rin ang ika-28, ika-27 si Dr. Jose Rizal, at ako pa rin ang ika-29. Doon naman po niya naginanap ang ikalawang Adan na magbibigay buhay. Kasi sinabi po doon sa banal na aklat sa 1 Corinto 15:44 hanggang 45 na ang ikalawang Adan ay magiging kaluluwa o magiging espiritu na magbibigay buhay. Ano ba ang ikalawang Adan na magbibigay buhay? Kaya nga, kung inyo mo po lamang po napapansin na bago po siya nagpahinga ang kanyang katawan sa 2018, kanya pong binuo ang what is the Pitan according to the plan of God. At doon po nakalagay, nakasaad na after 17 years, Jacob arrived in Egypt, he died. Kaya kung iyong bibilangin mula sa 2001, after 17 years, 2018, doon niya na po na itayo ang PDDMC na yan po ay nagbibigay buhay. Yung po no, yung po ang nagbibigay buhay po. Kaya nga po, doon niya po nabuo ang PDDMC po kasi yan po ang ikalawang Adan nga nagbibigay buhay. Kaya nga, ano ba ang buhay, mga kapatid? Ano ba ang buhay o kabuhayan? Kaya nga sabi niya, unahin niyo muna paghanap ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ano bang idaragdag sa atin? Ang idaragdag po sa atin ay buhay na walang hanggan at kabuhayan. Ano ba ang kabuhayan? Malapit na po ang 2022.
Ang 2022 po, doon po magsisimula ang ating proyekto sa deuterium dito sa Pilipinas at nakahanda na po ang ating mga investor po nito. Ay hindi nga lang po kami makapag-meeting dahil nga po ay sa pandemya, kaya po hindi po kami makauwi ng dapitan upang po pag-usapan ang proyektong yaon. Kaya nga po, pag yan po ang mabuksan na proyekto dito sa ating bansa, ayon po sa aming pag-aaral dyan, kung isa lamang po na rig ang maitayo, hindi naman po pwede itayo ang 30 sabay-sabay. Kaya nga mula sa 2022 hanggang sa 2052, expected po yan na ang 30 na rig ay posible na pong maitayo sa Pilipinas. Kasi po ang isang rig, kung i-double time po yan, pwede pong magawa sa loob ng 2 taon hanggang sa 3 taon. Ngayon, kung meron na po tayong isang rig ang maitayo dito sa ating bansa, kukuha po siya ng 3 million barrels a day ang isang rig. Yung atin po 35 million na beneficiary na kukumpletuhin, kasi 100 plus ang tao sa Pilipinas, ayon sa banal na aklat, ang 2 bahagi ay wawalain ng Diyos at ang 1/3 lamang po ang ililigtas ng Diyos. Kaya yun po muna ang aming ililista, ang 35 million na magiging beneficiaries po dito sa ating bansang Pilipinas. Kaya nga po, halimbawa na po yan ay magsimula ang proyekto at tayo na po ay makapagbinta. Maibinta lamang po natin ito ng $1 per liter. Sa $1 po. Mayroon na po tayong magiging share sa bawat beneficiary na 35 million na 5,600 mahigit po ang magiging share po nila. Sa $1 lang po yan. Ngayon, kung ibabase natin sa Norway, na ang deuterium po doon ay $550, kung maibinta natin yan ng $5, itatimes 5 mo po yung 5,000. Kung mabinta natin ng $10, itatimes 10 mo yung 5,000. Kaya yun po ang magiging share sa mga magiging beneficiary sa Kingdom of God, sa Philippine Deuterium. Kaya nga po, marami po ang mga nagiging haka-haka o nagiging basihan, lalo na yung mga dati pong ng lista ng mga beneficiary na naakit po doon sa mga sekta na nangako sila na sa 2022 magkakaroon na po ng share. Hindi po yun totoo. Ang totoo po, magsisimula ang ating proyekto sa 2022 at gagawin pa po yan ang rig. Bago pa makashare ang mga beneficiary, mababalitaan nyo at nakapagbinta naman po tayo. Alam nga naman mag-share po ang mga beneficiary na walang ginagawa pa ang rig. Di po ba? Kaya nga po, sa Kingdom of God, ang aming pong hinahanap hindi po member. Ang hinahanap po namin ang tunay na mga anak ng Diyos nga tagapagmana sa kaharian ng Diyos upang maging barangay leader siya, maging municipal leader, at maging provincial leader. Yun po ang aming hinahanap. Hindi po member ang aming hinahanap. Hindi po tulad sa sikta na mga member po ang hinahanap po nila. Ang amin pong hinahanap ay tagapagmana. Kaya nga ano ba ang sabi sa banal na aklat kay San Mateo? Na magseparito kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Manahin ninyo ang kaharian ng Diyos mula pa ng pagsimula sa daigdig. Mula pa sa paggawa ng daigdig. Nadyan na po ang kaharian. Kaya nga po ipinapamana po sa atin. Kaya nga po noon,
Marami po ang nabigyan ni Mahal na Hari ng mga certificate na mga yung barangay na yan, yun ang kanyang mamanahin. Yung municipal na yan, yun ang kanyang mamanahin. Dahil yun po ang mga anak ng Diyos. Dahil kung sa material na bagay, anak ka ng mayaman, mayroon kang mamanahin, na yun ang iyong magiging hanap buhay. Dito po sa kaharian ng Diyos, ang ipinapamana po dito sa aming mahal na guro, ang bawat pong mga barangay, municipal hanggang pong probinsyal. Kaya nga po pinaulit-ulit niyang sinasabi na wala pong hihigit na mga sikta sa gobyerno ng tao. Kahit ngayong panahong ito, wala pong sikta na hihigit sa gobyerno sa tao. Bakit? Bago makapagtayo ang pari, ministro, reverend, pastor dyan sa barangay na yan, kukuha muna ng barangay permit po yan. Ay lalo pa kaya sabi ni Mahal na Hari, lalo pa sa kaharian ng Diyos, na walang sikta na hihigit sa kaharian ng Diyos. Ang mga dati nang naging coordinator dyan sa mga barangay, inupiran sa ibang sikta na sila'y mapapabuti doon, ay tumalon at nagpasakop doon sa sikta dahil inupiran ng malaking posisyon. Hindi niya inisip na ang kanyang iniwanan mas sigit pa pala yun kaysa doon sa kanyang nilipatan. Kaya lang, wala namang buntot po na nasa unahan, ay sadya din siguro ng Diyos, baka hindi kayo para diyan, dahil ang pinipili lang po sa Kingdom of God ang mga taong mapagkakatiwalaan. Kaya yan po, mga kapatid, dapat, sabi sa banal na aklat, datapwat unahin muna ninyo paghanap ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kaya nga po, ang ibang mga ngaral, nakataas noon, nakataas kilay, dahil hindi po sila makapaniwala na ito na ang kaharian ng Diyos na itinayo ng Diyos. Kasi ang iniisip nila ay nandoon sa kalawakan, ang iba nag-iisip na nasa puso daw ng tao. Kung nasa puso naman, kung atin ito tatalakayin, yung nasa puso ng tao, ang paghaharian. Ngayon, sinabi naman sa Gawa 14:22, na pinatitibay ang mga kaluluwa sa mga alagad, na inaralan sila na magsipanatili sa kanilang pananampalataya, at sa maraming kapighatian ay kinakailangan magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Mayroon po ba diyan sinabi na papapasukan ang puso? Mayroon ba sinasabi niyang papapasukan ang sikta? Ang papapasukan po ng mga anak ng Diyos ay kaharian. No? Ngayon, kung nasa puso ang kaharian, ay ito naman ay papapasukan ng tao. Kasi siyempre, kung nasa puso ang kaharian, nandiyan din ang Diyos, ay papapasukan ng tao, at pwede ba ang taong umanga para ang tao pumasok doon sa kanyang puso? Gaano ba kalaki ang kanyang puso na magkakasya ang 1/3 sa buong daigdig ng mga tao na ililigtas ng Diyos? Isipin nyo mga kapatid, palibhas ay hindi nyo mapatunayan na nasa kalawakan, kaya nga iniisip na lang ng iba, nasa puso daw ang kaharian ng Diyos. Kaya nga salungat sa sinasabi sa banal na aklat na ang kaharian ng Diyos ipamamana, ang kaharian ng Diyos ay papapasukan, ay salungat kung nasa puso man ang kaharian ng Diyos. Kaya nga isipin po natin mga kapatid, ang lahat ay bahagi ng katotohanan. Pero ano ba ang sentro ng katotohanan? Ang Diyos na paparito sa lupa ay hindi po magtatayo ng sikta at hindi rin po siya mangangaral ng aral ng sikta. Ang Diyos na paparito sa lupa ay mangangaral tungkol sa kaharian ng Diyos.
at ang kanyang itatayo ay kaharian ng Diyos. Dito po ngayon sa Kingdom of God, na mayroon po tayong company nga PDDMC, Philippine Deuterium Development Management and Corporation. Ito po ay magsisimula, ayon sa sinabi ko, sa 2022. Ready na po ang ating mga investor na sige na po sila lang pagtatawag sa amin kung kailan po kami makapag-meeting. Kaya antay lang po tayo, no? At ito'y darating. Ito po ang karagdagan. Kung makita mo na ang kaharan ng Diyos, ito na po ang sinasabing ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag po sa atin. Kasi po ito po ang kabuhayan. Ito po ang buhay. Kasi kung mag-share ka lamang ng 5,000 a month, isipin nyo po, no? Mag-share ka lamang ng 5,000 a month. Sa $1 lamang po natin yan ibibinta sa ibang bansa. Eh paano kung ibinta natin ng $10 yan? Ita-times 10 mo yung 5,000. Magkano na po ang iyong monthly? Kaya nga yung sinasabi po sa banal na aklat, na sa langit ay wala ng gutom. Hindi po yung langit na kalawakan. Hindi ibig sabihin, pagdating mo sa kalawakan, wala ka ng sikmura doon, wala ka ng bibig at hindi ka nakakain. Eh paano ang mga biyaya ng Diyos na ibibigay dito sa lupa? Dadalhin mo ba yan doon sa kalawakan? Hindi po, no? Kaya nga dito lang po yan sa lupa. Kaya nga, mayroon po tayong mga katibayan na ayon sa sinabi ko kanina, mayroon po tayong 13 katibayan na ito'y alam ko na inyo na itong narinig. Sa una pa man na amin na po ito sinasabi sa inyo, pinapatunay namin sa inyo na ang Pilipinas ay siyang nagtagumpay at akma sa lahat ng mga hula sa banal na aklat, na ang Pilipinas ang nakasagot sa lahat ng mga parable sa banal na aklat. Kaya nga po, yan po, no, na ang buhay na sinasabi, ang ikalawang Adan na magiging kaluluwang buhay, magiging espiritu na magbibigay buhay, yan na po ang ginawa ni mahal na Hari Filemon Oriam Bonanza, na itinayo niya ang mga company. Una po niya itinayo yung The Alpha Omega Ring Trading Corporation, na yun po ang magmamanage pagbenta doon sa makukuha sa PDDMC. Kaya nga po, yun po, no, na yun po ang aming mapapaasa sa inyo, na ang sinasabi sa banal na aklat, ang sinasabi na sa langit ay wala ng gutom, hindi po yung langit na kalawakan, bagkus yun ay langit na nandito po sa lupa. Kaya nga po, kung iyong babasahin yung Juan 8:51, sinabi po dyan ni Jesus, ako'y bumaba mula sa langit. Kaya nga anong sagot po ng mga Hudyo? Juan 6:38. Juan 6:38, sinabi po doon ni Jesus na ako'y bumaba mula sa langit. Kaya nga, nag-against po doon ang mga Hudyo, ang mga Escriba at mga Parisiyo. Kaya nga sinabi niya doon sa 42-43 na ng Juan, anong sabi doon? Nakikilala namin ang iyong ama at ina. Paano mo ngayon sinasabing bumaba ka mula sa langit? Ibig sabihin, napakaliwanag mga kapatid, no? Na iba ang langit na tinutukoy ni Jesus at iba ang langit na tinutukoy ng mga Parisiyo at Escriba. Kaya hindi sila magkaisa ng paniniwala na pareho ngayon sa mga nangangaral natin dyan mga kapatiran, na sinasabi nila na ang kaharan ng Diyos nasa kalawakan. Kaya nga, pinapatunayan din naman namin na wala sa kalawakan at nandito lamang po yan sa lupa. At hindi pwede ang Diyos mag-utos na hanapin doon sa kalawakan kung hindi kaya naman ng tao puntahan.
Hindi naman ang Diyos sa atin makikipaglukuhan na mag-uutos siya na hanapin, tapos hindi naman pala natin kayang lumipad doon sa kalawakan. At kung espiritu naman ang pupunta doon, ay hindi na dapat ang espiritong ito mag-aral pa. Kasi nga pag mawala na ang katawan, automatically nandoon sa kalawakan. Kung yun man ang pagkakaalam ninyo, bakit kailangan pa itong mangaral? Bakit kailangan pa itong makinig? Na hindi naman pala ito sasamahan ng katawan. Ang katawan ang pumupunta sa mga obligasyon, sa mga gawain, sa pagtupad, sa pagbabasa ng banal na aklat, kasama ang katawan. Tapos espiritu lang pala ang makikinabang. Hindi po yun, mga kapatid, no? Kaya nga isipin po natin ng maraming bisis. Isipin nyo rin po ang aming mga sinasabi dito sa Kaharian ng Diyos. Sa programa tungkol sa Kaharian ng Diyos. Isipin nyo rin po, mga kapatid, kung gaano katotoo yung aming sinasabi. Kung kayo po'y maniniwala, salamat. Kung hindi rin naman po kayo maniniwala, salamat din po. Kasi po, alalahanin po ninyo sa 100 nasa ilang milyon na po tayo dito, 100 million na po tayo, mahigit 115 million dito po sa Pilipinas. Ang amin lamang po ililista ay 35 million. Wala pong pagkakaiba sa panahon po ng purpose. Pag-ikot ng mga DSWD, pagbahay-bahay ng lista ng mga magiging beneficiary sa purpose, ang inaakala ng mga tao ibibinta sila sa ibang bansa. Kaya walang naniwala. Kahit mga caretaker lamang sila ng bahay, sinasabi aming bahay ito. Caretaker lamang sila ng mga kalabaw, baka, sasabihin kanilang baka. Caretaker lamang sila sa lupa, sasabihin kanilang lupa. Para hindi sila mailista bilang isang beneficiary doon sa purpose. Dumating ang panahon, ilang taon lang lumipas, may 4 na taon, may 3 taon na mga lugar. Meron pang 6 na taon. Nadyan na. Mag-report na kayo doon at kayo kukuha na ng inyong beneficiary. Ano naman ang sabi nitong mga suwail? Yung mga hindi nagpalista, yung natatakot, baka sila ibinta. Pinipili lang naman nila yan, yung malapit sa kusina. Kung sino pa yung mga mapera, yung panglilista nila. Ay paano nga? Wala na nga ang pera, tumatanggi pa. Marami pang katuwiran, nagtatago pa. Nung nalaman na nila na nadyan na ang purpose, totoo na, ay nagkukumahog naman ngayon maging member. Ay ano pa, huli na. Kaya nga po, first come, first serve. Dito sa Pilipinas, 115 million pong tao, ang amin lamang pong ililista ay 35 million. Sa una po namin na paglilista, dahil hindi naman po sabay-sabay, itatayo ang REG sa Pilipinas. Kaya nga po, dito sa Kingdom of God, ang amin pong hinahanap ay tunay na anak ng Diyos. Mayroon po tayo radio dyan sa Gindulman, mayroon po tayo dito ngayon sa radio natin dito sa Ubay, Bohol. Pwede po kayo magtanong dyan sa mga ating coordinator kung mayroon pang mga nagiging bakante na mga barangay na walang coordinator, ay wag na kayong dalawang isip upang maging coordinator dyan kung gusto po ninyo na magkaroon kayo ng mana tungkol sa kaharian ng Diyos. Kaya nga po, no, dapat po nating isipin, dapat po natin na nilay-nilayin sa ating isipan kung ano ba ito na kaharian ng Diyos na itinayo ni Mahal na Hari Filemon Oriam Buranza. Mga kapatid, medyo wala na po tayong oras, no? Ay bago po tayo magtapos, nais ko munang bumati sa aming bagong presidente ngayon ng Kingdom of God na si Prince Rocky Riam Bonanza, at sa ating presidente sa PDDMC na si Haring Adolfo Riam Bonanza, at magandang hapon po dyan sa ating lahat, no? At sa aming mahal na guro na si Mahal na Hari Filemon Oriam Bonanza, magandang hapon po. At dito na po nagtatapos ang ating programa. Babalik po kami sa ganitong oras, ganitong araw,
At magpapatuloy po tayo na maghusay tungkol sa kaharian ng Diyos. At marami pong salamat sa lahat na aming taga-subaybay at tagapakinig sa programa tungkol sa kaharian ng Diyos. Mabuhay Kingdom of God. Balik po tayo dyan sa studio. Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig at ng Espiritu. Kung di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu. Ang kaharian niya ay mamanahin natin. Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig ng Espiritu. Di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi nakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu. Ang kaharian niya ay mamanahin na.